Heto na naman tayo sa lipatan to the max. Hindi pa man natatapos ang taon ay meron na namang na-elbow. Kaya sa videong ito, halika't ating tunghayan ang mga kaganapang lipatan at elbowhan sa mundo ng volleyball. Pero bago pa man ang lahat, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at i-spike ang notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Hindi pa man nakakaisang taon ay pang-isahang conference lang pala ang makakaya ng mga kumpanyang bumuo sa mga kupunang ito. Usap-usapan na nga sa social media ang dalawang kupunan na ligwak na muna sa paparating na All-Filipino Conference. Habang dalawa naman sa UE players ang ma-elbow dahil sa desisyon ng management. Usap-usapan na nga sa social media ang pag-alsa balutan ng dalawang magigiting na Lady Warriors. Pero saan kaya sila mapapadpad? Dahil sa pag-recruit ng mga Cal Babies ay mukhang napagdesisyonan ng dalawang Lady Warriors na mga bilang bakod na muna at mukhang mawawalan sila ng playing time. At nakumpirma ito sa isang Facebook page ang paglipat na nito sa NCAA at sa kupunang Litran. At hindi lang yan, sumama rin ang kanyang ka-teammate na mangingibang bakod rin. Isa sina Kai Sipada at Van Bangayan ang bumuhat sa UE Lady Warriors sa nakaraang UAAP Season 85. Nakakapanghinayang lamang ang dalawa na simulat sa pool ay todo bigay sila sa kanilang lakas at diskarte, maitawid lang ang kupunan. Gayunpaman, suportahan pa rin natin sila sa kanilang napiling eskwelahan. Habang ang Futon Tornadoes at Jerflor Defenders, ang dalawang kupunan ay kabubuo lamang noong nakaraang buwan bago mag-umpisa ang Invitational Conference. Pero maliligwak muna sila sa paparating na All-Filipino Conference. Kaya marami ang nanghinayang sa mga manlalaro na umaasang makakapaglaro muli. Kaya ang tanong ng karamihan, saan na kaya ang mga manlalaro ito? Ang Cherry Tigo ay may exhibition match sa Cagayan de Oro kasama ang Signal HD Spikers. Sa nakikita ng karamihan mukhang balik sa sariling kampo ang ibang Futon Tornadoes tulad nila Nabor at Adorador. Nang maglabas ang Petrogas ng isang bagong Angels na makakasama nila sa susunod na conference, ay marami ang naghula na ito ay isa sa magaling na libero ng Futon na si Baby Love Barbon. Kung totoo man ito ay mukhang nagpapalakas na nga ang Petrogas para sa next season. Kaya sa paparating na All-Filipino Conference, aasahan nating merong bagong uusbong na kupunan tulad ng NX-led Chameleon, ang sister company ng Akari Power Chargers at magli-leave of absence o tuluyan ng mawawala ang Futon at Jerflor. Pero hoping na makakakita agad sila ng bagong tahanan na magbibigay seguridad sa kanila. Very fulfilling po. Sabi ko, very fulfilling. Nakakamiss manalo. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Yun na po masasabi namin. Sobrang fulfilling talaga. Kasi ginawa po namin lahat ng best namin. Sinasabi ko kasi ni Coach lang po palagi na all out po. Kasi nasasatisfy yung sarili ko. Makakag-all out ka sa game. So, ano po? Ang fulfilling. Nag-all out na po talaga kami. Nagsabay-sabay kami lahat. Walang nawala. Ayun, nakuha namin yung laro. Matagal na inaasam namin nanalo na. Okay, mga pagbati at salamat. Go ahead. Hi sa pamilya ko sa Davao and hi kay Dad. Nanonood siya ngayon first time. Hi sa family and friends ko dyan sa Cebu. So that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. And thanks for watching.